Sa isang maliit na nayon na nagngangalang Anhason, sa gitna ng disyerto ng Sahara sa hilagang Niger, ang sikat ng araw ay nakakapasong parang pugon. Ang lupa ay tuyo at bitak-bitak, sapat na malalim upang lunukin ang mga paa ng isang maliit na bata. Ang hangin ay napakainit, na halos hindi ka makahinga. Walang malalaking puno, walang mga ibong lumilipad sa kalangitan, walang tunog ng umaagos na tubig. Tanging ang katahimikan ng kamatayan na namayani sa loob ng mahigit 70 taon. Si Abdul, isang 8 taong gulang na batang lalaki na may payat na pangangatawan, maitim na balat at kulot na buhok, ay nakaupo at nakatingin sa walang laman na kalangitan tulad ng ginagawa niya araw-araw. Ang kanyang maliliit na mata ay nakatitig sa mga mababang ulap na hindi naman talaga umiiral. "Ano po ang ulan, Itay?" tanong niya sa nanginginig na boses. Ang kanyang ama, isang 65 taong gulang na matandang lalaki, ay nakaupo at napahawak sa kanyang noo. "Anak, ang ulan ay isang bagay na kahit ang lolo ng iyong lolo ay hindi pa nakikita. Ito ay tubig na nahuhulog mula sa langit, nagpapatubo ng mga puno at nagpapadaloy ng mga ilog. Ngunit wala na iyon dito. Matagal nang wala. 70 taon nang hindi umuulan sa Sahara. Ngayon, ang mahigit 200 na mga taga-nayon ay kailangang maghukay ng mga balon na may lalim na 10-10 metro para lamang makakuha ng isang basong malabong tubig sa isang araw. Maraming mga bata ang namatay sa pagsilang dahil sa kakulangan ng tubig. Ang mga ina ay umiiyak, yakap-yakap ang mga tuyot na katawan ng kanilang mga anak na parang mga tuyong dahon. Ang mga kalalakihan ay kailangang maglakbay ng daan-daang kilometro upang maghanap ng tubig at pagkain. Ang nayon na ito ay malapit nang mawala sa mapa at tanging mga kalansay at alaala na lamang ang maiiwan. Gabi-gabi, tinitingnan ni Abdul ang mga bituin at nangangarap ng tubig. Narinig niya ang mga kwento mula sa mga mangangalakal na Arabe na dumaan na mayroong isang bansa sa malayong silangan na nagngangalang Pilipinas. Sila raw ay nakakagawa ng ulan, kaya nilang buhayin ang patay na lupa. Pinagtawanan ng mga taga-nayon ang kuwentong ito. Itinuring itong isang pantasya. Matagal na tayong kinalimutan ng Diyos, sabi nila. Ngunit isang gabi, habang ang lahat ay malapit ng sumuko sa kamatayan, isang malakas na ugong ng eroplano ang umalingaw-ngaw mula sa disyerto. Ang mga taga-nayon ay tumakbo palabas upang tumingin sa kalangitan. Nakita nila ang isang malaking puting eroplano na lumilipad ng mababa na may bandila ng Pilipinas na kitang-kita sa katawan nito. Malinaw na nakasulat dito ang Royal Rainmaking. Nanginginig ang matandang pinuno ng nayon. Ito ba ay isang tunay na himala? Bumulong siya. Lumapag ang eroplano sa gitna ng disyerto, nagdulot ng pag-alimbukay ng alikabok. Bumukas ang pinto at isang pangkat ng mga Pilipino na nakasuot ng malinis na puting uniforme ang bumaba na may mga ngiti. Isang Pilipinong lalaki ang nag-alay ng pagbati at nagsalita sa kakaibang accent ng Arabe. "Magandang araw. Galing kami sa Pilipinas para tumulong na magpaulan dito." Natahimik ang mga taga-nayon. Pagkatapos, tumakbo ang batang si Abdul at niyakap ang binti ng unang Pilipinong nakita niya habang umaagos ang kanyang mga luha. "Talaga po bang magpapaulan kayo?" tanong niya. Ngumiti ang Pilipinong pangkat. "Oo, pero kailangan muna nating labanan ang pinakamalupit na disyerto sa mundo." Bigla, isang malakas na buhawi ng buhangin ang dumating at nilamon ng kadiliman ang lahat. Nayanig ang eroplano at nagsigawan ang mga taga-nayon. Makakaligtas kaya ang pangkat ng Pilipino? At darating ba talaga ang ulan na hinihintay ng lahat? Ang malaking buhawi ng buhangin ay walang tigil na nanalasa. Ang alikabok ay kumalat na parang isang 10 metrong taas na pader na kulay kape na sumusugod sa nayon ng Anhason. Nagsigawan ang mga taga-nayon at nagtakbuhan sa kanilang mga lumang bahay na gawa sa putik. Si Abdul, nakayakap pa lamang sa binti ng isang miyembro ng pangkat, ay hinila ng kanyang ama papasok sa kanilang bahay. Ang kulay-abong eroplano ng Royal Rainmaking ay malakas na nayanig at ang mga pakpak nito ay tila mababali. Sumilip ang mga taga-nayon mula sa mga siwang ng kanilang mga pinto na may takot. "Tiyak na mamamatay tayo dito," bulong ng matandang pinuno ng nayon. Ang disyerto ay hindi kailanman nagpapakita ng awa sa mga dayuhan. Ang pangkat ng mahigit 10 Pilipino
ay mabilis na nagtakip ng mga lona upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa alikabok at sinigurado ang eroplano gamit ang mga lubid at mga bakal na tulos na kanilang inihanda. Si G. Cruz, isang veteranong siyentipiko ng rainmaking, ang pinuno ng pangkat, ay tumayo laban sa hangin at sumigaw ng mga utos. Huwag ninyong bitawan ang eroplano. Kung mawawala ito sa atin, tapos na tayo. Ang hangin ay napakalakas na kahit ang malalaking tao ay natutumba. Ang buhangin ay humahaplos sa kanilang balat hanggang sa magdugo ito, ngunit walang sinuman ang sumuko. Pagkaraan ng 2 oras, biglang huminto ang bagyo. Ang kalangitan ay muling luminaw, ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Dahan-dahang lumabas ang mga taga-Nayon. Ang pangkat ng Pilipino ay nakatayo pa rin doon, nakangiti na parang walang nangyari. Ang eroplano ay buo pa rin. Nag-alay ng pagbati si G. Cruz sa lahat. Okay lang po kami. Sanay na ang pangkat ng rainmaking ng Pilipinas sa ganitong mga buhawi ng buhangin. Namangha ang mga taga-Nayon. Hindi pa sila nakakita ng sinumang lumaban sa disyerto at nakaligtas ng ganito. Lumapit ang matandang pinuno ng Nayon na may luha sa kanyang mga mata. Saan kayo nanggaling? Bakit kayo napunta dito sa isang lugar na kahit ang Diyos ay kinalimutan na? Umupo si G. Cruz sa buhangin sa tabi ng isang maliit na apoy na sinindihan ng mga taga-Nayon at nagsimulang magkuwento. 3 taon na ang nakalilipas, isang mangangalakal mula sa Niger ang naglakbay sa Pilipinas. Nakita niya ang proyektong Royal Rainmaking ng kanyang kamahalan King Bumibol Adulyadej na ginawang mayabong na mga palayan ang mga tuyong lupain sa Pilipinas. Bumalik siya at ikinuwento sa gobyerno ng Niger na mayroong isang bansa sa Asya na talagang nakakagawa ng ulan. Nagpadala ng liham ang gobyerno ng Niger sa Pilipinas para humingi ng tulong. Nabasa namin ang liham at nagpa siyang pumunta dahil itinuro sa amin ng mga salita ng hari na ang pagtulong sa iba ay pagtulong din sa aming sarili. Nakikinig si Abdul na may malalaking mata. Talaga po bang makakapagpaulan kayo? Tanong niya. Ngumiti si G. Cruz. Oo, pero kailangan nating magsimula sa lupa. Kailangan nating magtanim ng vetiver grass upang mapigilan ang buhangin. Kailangan nating suriin ang panahon. Kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon. At higit sa lahat, kailangan natin ang kooperasyon ng lahat sa nayon na ito. Nagsimulang magbulungan ang mga taga-Nayon. Ang ilan ay nag-aalinlangan pa rin. Posible ba talaga iyon? 70 taon na, sabi nila. Ngunit sa puso ng marami, isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa unang pagkakataon. Bigla, umugong ang isa pang eroplano mula sa abot tanaw. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang eroplano ng Pilipinas, kundi isang eroplanong militar ng gobyerno ng Niger na emergency landing sa malapit. Isang sundalo ang tumakbo pababa at sumigaw sa takot. Pangkat ng Pilipinas, may malaking problema. Isang bagong buhawi ng buhangin ang paparating at sa pagkakataong ito, 10 beses itong mas malaki kaysa sa nauna. Kung hindi tayo aalis ngayon, lahat tayo ay malilibing ng buhay. Namutla ang mga taga-Nayon. Tatakas ba ang pangkat ng Pilipino o lalaban? Sumigaw muli ang sundalo ng Niger sa takot. Ito ang pinakamalaking buhawi sa loob ng 20 taon. Paparating na ito. Kailangan nating lahat na umalis ngayon. Namutla ang mga taga-Nayon ng Anhason. Ang ilan ay nagmamadaling umuwi upang kunin ang kanilang mga mahahalagang gamit. Ang mga bata ay umiiyak ng malakas at ang mga babae ay mahigpit na yumakap sa kanilang mga anak. Itinaas ng matandang pinuno ng Nayon ang kanyang kamay. Makinig, lahat. Nandito na tayo sa loob ng 17 taon. Nakaranas na tayo ng hindi mabilang na mga bagyo. Kung gusto nilang mamatay dito, hayaan na natin sila. Ngunit hindi gumalaw ang pangkat ng Pilipino. Si G. Cruz ay nakatayong tahimik, nakatingin sa kalangitan na nagsisimulang dumilim mula sa gilid ng disyerto. Nag-alay ng pagbati ang pinuno ng pangkat sa sundalo. Salamat sa babala, ngunit hindi kami aalis. Nandito kami upang magpaulan. Kung talagang darating ang bagyo, gagamitin namin ito sa aming kalamangan. Namangha ang mga taga-Nayon. Mga baliw, tiyak na mamamatay sila, sabi nila. Ngunit tumakbo si Abdul at hinila ang braso ni G. Cruz. Hindi po ba kayo aalis? Tanong niya. Lumuhod si G. Cruz at tiningnan ang mga mata ng bata. Nangako ako na magpapaulan at hindi kailanman binabali ng mga Pilipino ang kanilang mga pangako. Agad na nagsimulang magtrabaho ang pangkat ng Pilipinas kahit na nagsisimula ng lumakas ang hangin.
Dala-dala nila ang mga sako ng buto ng vetiver grass mula sa eroplano at tinawag ang mga natitirang taga-Nayon upang tumulong sa paghuhukay ng mga kanal sa gilid ng disyerto. Pipigilan ng vetiver grass ang pagguho ng buhangin. Iimbakin nito ang tubig kapag dumating ang ulan. Paliwanag ni G. Cruz. Nagsimulang maniwala ang ilang taga-Nayon habang ang iba ay nag-aalinlangan pa rin. Ngunit lahat ay tumulong sa paghuhukay dahil nakita nila ang determinasyon sa mga mata ng pangkat ng Pilipino. Kinabukasan, dumating nga ang buhawi, ngunit hindi ito kasing lakas ng kinatatakutan. Ginamit ng pangkat ng Pilipino ang pagkakataong ito upang suriin ang panahon gamit ang kanilang mga instrumentong pang-agham, nagpalipad ng mga drone upang mangolekta ng data. Napakaganda ng halumigmig. Mayroong naipon na halumigmig mula sa dagat Mediteraneo. Kailangan nating matapos ang pagtatanim ng vetiver grass sa loob ng 30 araw at pagkatapos ay lumipad upang maghasik ng mga kemikal para sa rainmaking. Sigaw ng isang miyembro ng pangkat. Nagbago ang isip ng mga taga-Nayon. Tinulungan ng mga bata na magdala ng mga buto ng damo at nagluto ang mga babae ng pagkain para sa pangkat ng Pilipino. Itinaas ng matandang pinuno ng Nayon ang kanyang mga kamay sa pasasalamat, salamat sa hindi pag-iwan sa amin. Ngunit sa ikatlong araw, ipinakita ng tagtuyot ang pinakamalupit nitong mukha. Ang nag-iisang malalim na balon sa Nayon ay mabilis na natuyo. Ang malabong tubig na dati ilang timba lamang sa isang araw ay tuluyang nawala. Isang bata ang bumagsak dahil sa dehydration. Nagsimulang magpanik ang mga taga-Nayon. Wala nang tubig, mamamatay tayong lahat, sigaw nila. Umiyak ang ina ni Abdul, yakap-yakap ang kanyang anak. Kahit gaano pa kahusay ang pangkat ng Pilipino, laging nananalo ang disyerto. Tiningnan ni G. Cruz ang tuyong balon na may luha sa kanyang mga mata. May oras pa tayo, pero kung hindi tayo makakahanap ng mas maraming tubig, tapos na ang lahat. Bigla, umugong ang isang helicopter mula sa kalangitan. Hindi ito isang eroplano ng Pilipinas, kundi mula sa isang internasyonal na organisasyon na dati nang nagsuri at sumuko. Bumaba sila at sumigaw. Pangkat ng Pilipinas, sumuko na kayo. Walang pag-asa dito. Mayroon kaming lihim na impormasyon. Patay na ang lupa dito. Walang paraan para buhayin ito. Maniniwala ba ang pangkat ng Pilipino sa kanila o lalaban sa gitna ng kawalan ng pag-asa na lumalamon sa lahat? Nakatayo ang kinatawan mula sa internasyonal na organisasyon na nakadipa ang mga braso humaharang sa harap ng eroplano ng rainmaking ng Pilipinas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa disyerto. Makinig muna kayo sa akin. 10 taon na kaming nagtatrabaho dito. Naghukay kami ng daan-daang metro sa lupa. Sinuri ang libu-libong mga sample. Patay na ang lupa dito. Masyadong maalat, walang sustansya, walang mikroorganismo, wala. Kahit na ang vetiver grass na sinasabi ninyo, sinubukan na naming itanim. Tumubo ito sa loob ng 1 linggo at pagkatapos ay namatay. Sumuko na kayo. Umuwi na kayo bago pa mamatay ang lahat dahil sa maling pag-asa. Ang mga taga-Nayon ng Anhason na nakapaligid at nakikinig ay natahimik. Ang balon ay tuyong-tuyo at makikita ang bitak-bitak na ilalim. Si Abdul ay nakaupo, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod sa tabi ng kanyang ina na nilalagnat dahil sa dehydration. Yumuko ang matandang pinuno ng Nayon at tiningnan ang buhangin habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Tama siya. Naging hangal tayo sa paniniwala. 70 taon. Laging nananalo ang disyerto. Si G. Cruz ay nakatayong tahimik. Mahigpit na hawak ang isang supot ng mga buto ng vetiver grass. Ang ibang mga miyembro ng pangkat ng Pilipino ay nagkatinginan sa katahimikan. Naranasan na namin ito sa Pilipinas, mahinang sabi ni G. Cruz. Sa ilang bahagi ng Visayas, maalat ang lupa, maasim ang lupa at walang tumutubo. Nawalan na ng pag-asa ang mga magsasaka tulad nito. Ngunit ang kanyang kamahalan King Bumibol Adulyadej ay nagkaroon ng ideya ng vetiver grass. Hindi lamang ito damo. Ito ay mga ugat na kumakapit sa lupa, sa tubig at sa pag-asa. Tumawa ng mapanlait ang dayuhang kinatawan. Mga ideya ng hari, hindi ito Pilipinas. Ang lupa ng Sahara ay mas matigas kaysa sa bakal. Itinuro niya ang isang tumpok ng mga tuyong halaman na dati nang itinanim at namatay. Heto ang ebidensya, umuwi na kayo. Nagsimulang magkagulo ang mga taga-Nayon. Ang ilan ay sumigaw, pauwiin na natin sila. Huwag nating hayaang mamatay ang ating mga anak dahil sa maling pag-asa.
Umiyak ang ina ni Abdul. Ayokong mamatay ang anak ko. Tumayo si Abdul na nanginginig ang mga binti at lumapit kay G. Cruz. Kuya, naniniwala ako sa iyo. Gusto kong makita ang ulan. Lumuhod si G. Cruz at niyakap ang bata na may luha sa kanyang mga mata. Salamat anak. Magsisimula tayo sa vetiver grass. Kung hindi pa rin mabubuhay ang lupa, mayroon pa tayong rainmaking na naghihintay. Nagpasya ang pangkat ng Pilipino na huwag nang maghintay pa. Pinangunahan nila ang iilang natitirang taga-nayon upang maghukay ng mababaw na mga kanal ayon sa kanilang mga kalkulasyon. Maingat nilang inihasik ang mga buto ng vetiver grass. Walang tubig para diligan ito, tanging pawis at pananampalataya. Itinaas ni G. Cruz ang kanyang mga kamay sa langit, humihingi ng banal na biyaya. Ngunit kinaumagahan, nang magising ang lahat upang tingnan, ang mga bagong tanim na buto ng vetiver grass ay nasunog at naging itim dahil sa matinding init. Ang ilang mga usbong ay natuyo at namatay. Ang mga natitirang naniniwala ay napaluhod at umiyak. Patay na talaga ang lupa. Tiningnan ni G. Cruz ang mga nasirang buto na may namumulang mga mata. Hindi pa tapos, may paraan pa tayo. Bigla, umugong ang eroplano ng rainmaking. Mabilis na tumakbo ang pangkat ng Pilipino papunta sa eroplano. Sumigaw si G. Cruz, lilipad tayo ngayon para sa unang paghahasik. Kung hindi pa rin tumutubo ang vetiver grass, kami na mismo ang magpapabagsak ng ulan. Umalis ang eroplano, iniwan ang mga taga-nayon na nakatingin na may huling sinag ng pag-asa. Ngunit ang kalangitan ay nanatiling malinaw, walang kahit isang ulap. Mabubuhay pa kaya ang vetiver grass o darating ba ang rainmaking bago mahuli ang lahat? Umalis ang eroplano ng rainmaking sa isang malinaw na kalangitan. Walang kahit isang ulap. Nakaupo si G. Cruz sa sabungan. Mahigpit na hawak ang kontrol. Unang paghahasik ng mga kemikal, ngunit masyadong mababa ang halumigmig. Kung walang mga ulap, maghihintay lang tayo, sabi ng isa pang miyembro ng pangkat sa nanginginig na boses. At paano ang vetiver grass na natuyo at namatay? Nagsisimula ng mawalan ng tiwala sa atin ng mga taga-nayon. Sa ibaba, ang mga taga-nayon ng Anhason ay nakatayo at nakatingin sa eroplano na paikot-ikot. Itinaas ni Abdul ang kanyang kamay upang takpan ang sikat ng araw at tiningnan ang mga sunog na buto ng vetiver grass. Inay, matatalo po ba talaga ng disyerto ang mga Pilipino? Yumuko ang kanyang ina at umiyak. Anak, buong buhay na tayong naghintay. Ngunit sa puso ni G. Cruz, hindi siya sumuko. Lumapag ang eroplano sa hapon. Agad niyang tinawag ang pangkat at ang mga natitirang taga-nayon upang umupo sa paligid ng mga patay na vetiver grass. Ang vetiver grass ay namatay hindi dahil sa wala ito, kundi dahil hindi pa natin sinusunod ng tama ang mga tagubilin ng hari. Binuksan niya ang isang lumang kuwaderno na may mga larawan at paliwanag mula kay King Bumibol Adulyadej. Natuklasan ni King Bumibol na ang vetiver grass ay hindi lamang isang ordinaryong damo. Ang mga ugat nito ay lumalaki hanggang 3,005 metro ang lalim, na mas mahigpit na kumakapit sa lupa kaysa sa malalaking puno. Pinipigilan nito ang pagguho ng lupa at higit sa lahat, naiimbak nito ang tubig sa ilalim ng lupa sa mahabang panahon. Nakinig ng tahimik ang mga taga-nayon. Nagtanong ang matandang pinuno ng nayon sa nanginginig na boses, paano natin gagawin iyon? Wala nang natitirang tubig. Ngumiti si G. Cruz. Gagamitin natin ang paraan ng pagpapanggap sa lupa, isa pang ideya ng hari. Maghuhukay tayo ng mas malalalim na kanal, maghahasik ng mga bagong buto, at tatakpan ito ng lona upang maprotektahan mula sa araw. Gagamitin natin ang ating sariling pawis at laway para diligan ito sa pinakamalamig na oras ng madaling araw. At higit sa lahat, kailangan nating maniwala. Ang pangkat ng Pilipino at ang mga taga-nayon na nagsisimula ng bumalik ang pag-asa ay nagtulungan upang maghukay ng mga bagong kanal buong gabi kahit napagod na ang kanilang mga katawan dahil sa dehydration. Dala ni Abdul ang isang maliit na timba na may kaunting natitirang malabong tubig at idinilig ito sa vetiver grass. Tutulungan ko po kayo kuya, mahina niyang sabi. Lumipas ang 10 araw, walang senyales ng mga usbong. Nagsimulang mawalan ng pag-asa muli ang mga taga-nayon. Namatay na naman. Ngunit sa 11 araw ng umaga, nagising si G. Cruz sa sigaw ni Abdul. Kuya, tingnan ninyo, tumutubo na! Nagtipon ang lahat sa kanal. Mayroong maliliit na berdeng dahon ng vetiver grass na dahan-dahang sumisibol. Kahit naiilan lamang,
Sila ay malakas at matibay. Napaiyak ang mga taga-nayon at nagyakapan. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa langit. Isang himala ang mga ideya ng hari. Ngumiti si G. Cruz na may luha sa kanyang mga mata. Simula pa lang ito, kakapit ang vetiver grass sa lupa. Kapag dumating ang ulan, babaguhin ito ang disyertong ito. Bigla, umugong muli ang eroplano ng rainmaking. Sa pagkakataong ito, tumakbo pababa ang isang miyembro ng pangkat na may tuwa sa kanyang mukha. Kuya Cruz, sinuri namin ang panahon. Isang malaking halumigmig ang papalapit mula sa karagatan. Handa na tayong lumipad at maghasik ng mga kemikal. Ngunit may malaking problema. Makakalipad ba ang eroplano sa tamang oras o babalik ba ang buhawi upang hadlangan sila muli? Ang miyembro ng pangkat ay bumaba mula sa eroplano ng rainmaking na may halong tuwa at pag-aalala sa kanyang mukha. Kuya Cruz, ang halumigmig mula sa karagatang Atlantiko ay talagang paparating. Kung maghahasik tayo ng mga kemikal ngayon, maaaring makabuo tayo ng mga ulap sa loob ng ilang oras. Ngunit huminto siya at huminga ng malalim. Pero may malaking problema po tayo. Natuklasan ng ating eroplano ang isang butas sa tangke ng kemikal mula sa huling buhawi. Kung maghahasik tayo ngayon, maaaring maubos ang mga kemikal sa himpapawid. Isang pagkakataon lang ang mayroon tayo. Namutla si G. Cruz. Gaano kalaki ang butas? Tanong niya. Sumagot ang miyembro ng pangkat. Maaayos naman po, pero aabutin ng 2,003 oras. Kung magtatagal tayo, maaaring lumampas na ang halumigmig. Natahimik ang mga taga-nayon na nakapaligid. Hinawakan ng mahigpit ni Abdul ang braso ni G. Cruz. Kuya, darating po ba ang ulan? Itinaas ng matandang pinuno ng nayon ang kanyang mga kamay sa langit. Diyos ko, huwag ninyong hayaang mamatay muli ang aming pag-asa. Hindi nag-atubili ang pangkat. Nagtulungan ang lahat upang ayusin ang eroplano sa lalong madaling panahon, kahit na nakakapasong ang sikat ng araw at basang-basa sila sa pawis. Nagdala ang mga taga-nayon ng mga tela upang magsilbing lilim at ang mga bata ay nagdala ng kaunting natitirang malabong tubig para inumin. Sumigaw ng mga utos si G. Cruz, bilisan ninyo, dapat selyado ang tangke ng kemikal. Ang formula ng Royal Rainmaking na ito ay isang regalo mula kay King Bumibol, hindi natin siya bibiguin. Lumipas ang 2 mahirap na oras. Nagsimulang kumapal ang halumigmig sa hangin at nagsimulang lumitaw ang mga mababang ulap sa kalangitan. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon, nakatingin sa langit. Tingnan ninyo, hindi ito alikabok, ngunit nauubos na ang oras. Ang halumigmig ay papalayo na. Sa wakas, tapos na po. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Agad na umalis ang eroplano ng rainmaking. Nakaupo si G. Cruz sa sabungan, nanginginig ang mga kamay habang pinipindot ang pindutan upang ihasik ang silver iodide at tuyong asin sa mga nabubuong ulap. Ihasik ngayon, ayon sa mga tagubilin ng hari. Gawin itong tama, gawin itong sapat, at magpaulan. Umikot ang eroplano ng ilang beses, nagiiwan ng magagandang puting usok. Sa ibaba, ang mga taga-nayon ay nagtaas ng kanilang mga kamay sa panalangin, nakatingin na may puspos na pag-asa. Tumayo si Abdul, sa gitna'y na nakadipa ang mga braso. Ulan, halika na. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang kumapal ang mga ulap, umihip ang hangin, at isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa unang pagkakataon. Sa loob ng 70 taon, nagsigawan sa tuwa ang mga taga-nayon. Kulog? Totoong kulog? Ngunit bigla, bumalik ang isang malakas na hangin. Nayanig ng husto ang eroplano. Sumigaw si G. Cruz sa radyo. Tinamaan tayo ng malakas na hangin. Kung magkakawatak-watak ang mga ulap, hindi uulan. Makakaligtas kaya ang eroplano at ang mga bagong buong ulap ay magiging tunay na ulan o mawawala na naman sila? Nayanig ng husto ang eroplano ng rainmaking na parang mababasag. Umihip ang malakas na hangin mula sa lahat ng direksyon. Mahigpit na hinawakan ni G. Cruz ang kontrol, basang-basa sa pawis ang kanyang mukha. Huwag kayong bibitaw. Huwag ninyong hayaang magkawatak-watak ang mga ulap. Sigaw niya sa radyo. Namutla ang isa pang miyembro ng pangkat. Kuya Cruz, mabilis tayong bumababa. Kung babagsak tayo dito, tapos na tayo. Sa ibaba, ang mga taga-nayon ng Anhason ay nakatayo na nakadipa ang mga braso, nakatingin sa langit. Umiyak si Abdul. Kuya, huwag po kayong mamatay. Ngunit sa kritikal na sandali, naalala ni G.
Cruz ang mga salita ni King Bumibol na nagsabi, gawin ito ng may pasensya at sa tamang paraan. Inayos niya ang direksyon ng eroplano upang lumipad laban sa hangin at dalubhasang inihasik ang huling bahagi ng mga kemikal sa nanginginig na mga ulap. Halika na, mga ulap! Magsama-sama kayo! Bigla, huminahon ang hangin. Ang makapal na mga ulap ay hindi nagkawatak-watak, sa halip ay nagsama-sama at naging mas makapal pa. Lumapag ng bahagya ang eroplano, nagdulot ng pag-alimbukay ng alikabok. Tumakbo ang mga taga-nayon upang tumulong na buksan ang pinto. Bumaba si G. Cruz na nanginginig ang mga binti, numiti na may luha sa kanyang mga mata. Nakaligtas tayo, at narito pa rin ang mga ulap. Lumingon ang lahat sa langit. Ang kalangitan na laging malinaw sa loob ng 70 taon ay nagbago na ngayon. Ang makapal at kulay abong mga ulap ay bumababa. Tinatakpan ang buong disyerto. Namangha ang mga taga-nayon. Totoo ba itong mga ulap? Lumuhod ang matandang pinuno ng nayon na may luha sa kanyang mga mata. Diyos ko, nakikita mo kami. Tumakbo si Abdul sa gitna ng buhanginan, nakadipa ang mga braso. Ulan! Darating na ang ulan. Umihip ang isang malamig na hangin sa unang pagkakataon. Ang hangin na dating nakakapasong ay nagsimulang maging mahalumigmig. Ang vetiver grass na may bagong usbong na mga dahon ay nanginginig na parang nagagalak. Itinaas ni G. Cruz ang kanyang mga kamay sa pasasalamat. Ang Royal Rainmaking ay nagtagumpay. Unang yugto, napakakapal ng mga ulap. Kung kukulog muli, uulan sa loob ng ilang minuto. Nagsimulang umiyak sa tuwa ang mga taga-nayon. Nagyakapan ng mahigpit. Ang ilan ay nagtaas ng kanilang mga kamay sa pasasalamat sa bandila ng Pilipinas na nakatusok sa tabi ng eroplano. Salamat Pilipinas. Salamat Hari. Ngunit bigla, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Kumidlat, ngunit sa halip na umulan, bumalik ang isang mainit na hangin. Nagsimulang numipis ng mabilis ang mga ulap. Namutla ang mga taga-nayon. Hindi! Nawawala ang mga ulap! Sumigaw si G. Cruz, hindi. Kailangan nating maghasik sa ikalawang pagkakataon. Ngunit kalalapag lang ng eroplano. Kung lilipad tayo ngayon, maaaring wala na tayong sapat na gasolina. Mawawala ba talaga ang unang mga ulap na hinihintay ng lahat? O isusugal ba ng pangkat ng Pilipino ang kanilang mga buhay upang lumipad muli para magpaulan? Ang makapal at kulay abong mga ulap na kamangha-manghang nabuo ay nagsimulang numipis ng mabilis. Umihip ang isang mainit na hangin mula sa disyerto na parang nagagalit ang disyerto sa paghamon dito. Ang mga taga-nayon ng Anhason ay nakatayo at nakatingin sa langit na may mga tuyong mata. Hindi. Nawawala ang mga ulap. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Napaluhod si Abdul sa buhangin na may luha sa kanyang mga mata. Ulan, huwag kang umalis. Nakatayong nanginginig si G. Cruz, nakatingin sa eroplano ng rainmaking na kalalapag lang. Kaunti na lang ang natitirang gasolina mula sa huling paglipad. Kailangan nating lumipad ngayon, ikalawang paghahasik, bago magkawatak-watak ang mga ulap. Namutla ang isang miyembro ng pangkat. Kuya, sapat na lang ang gasolina para makabalik sa base. Kung lilipad tayo ngayon, maaaring bumagsak tayo sa gitna ng disyerto. Ngunit bigla, isang malaking buhawi ang dumating. Isang pader ng buhangin na may taas na 10-10 metro ang sumugod sa nayon. Ang hangin ay napakalakas na nayanig ang mga bahay na gawa sa putik. Nagsigawan at nagtakbuhan ang mga bata. Mabilis na nagtakip ng mga lona ang mga taga-nayon upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa buhangin. Ang vetiver grass na may bagong usbong na mga dahon ay natabunan ng buhangin at ang ilang mga usbong ay nabali. Sumigaw ang matandang pinuno ng nayon, protektahan ang vetiver grass. Ito ang ating tanging pag-asa, tinulungan ng pangkat ng Pilipino na siguruhin ang eroplano gamit ang mga lubid at mga bakal na tulos. Sumigaw si G. Cruz sa gitna ng hangin, kung hindi tayo lilipad ngayon, tapos na ang lahat. Ang Royal Rainmaking. Hindi tayo susuko. Siya at ang kanyang pangkat ay tumakbo sa gitna ng bagyo papunta sa eroplano. Nakatingin ang mga taga-nayon na may halong pag-asa at takot. Tumakbo si Abdul sa gilid ng paliparan. Kuya, wag po kayong umalis. Napakalakas ng bagyo. Hirap na umalis ang eroplano ng rainmaking, nanginginig ang mga pakpak dahil sa malakas na hangin. Ang buhangin ay humahampas sa salamin ng sabungan na halos hindi na makita. Mahigpit na hinawakan ni G. Cruz ang kontrol. Kailangan nating lumipad ng mas mataas kaysa sa mga ulap. Kailangan nating maghasik sa tamang oras.
Sumigaw ang isang miyembro ng pangkat. Tinamaan tayo ng buhangin sa mga pakpak. Kung mababali ang mga pakpak, babagsak tayo. Sa ibaba, nagyakapan at umiyak ang mga taga-nayon. Halos lahat ng vetiver grass ay natabunan na. Niyakap ng ina ni Abdul ang kanyang anak. Kung mamatay ang pangkat ng Pilipino, paano tayo mabubuhay? Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa madilim na kalangitan. Diyos ko, huwag ninyong hayaang manalo muli ang disyerto. Tiningnan ni G. Cruz ang tangke ng gasolina na mabilis na nauubos. Wala pang 10 minuto ang natitira. Kailangan nating magtagumpay sa paghahasik. Pinindot niya ang pindutan upang ihasik ang huling bahagi ng mga kemikal sa nagkakawatak-watak na mga ulap. Bigla, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa isang makina. Nabarahan ito ng buhangin. Biglang tumagilid ang eroplano. Sumigaw si G. Cruz, patay ang makina. Bumabagsak tayo. Makakaligtas kaya ang eroplano? At darating ba ang ulan na hinihintay ng lahat bago mamatay ang pag-asa? Biglang tumagilid ang eroplano ng rainmaking at patay ang isang makina. Mahigpit na hinawakan ni G. Cruz ang kontrol hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Buhayin ang reserbang makina. Mabilis, sigaw niya. Pinindot ng isang miyembro ng pangkat ang pindutan na may nanginginig na mga kamay. Ang buhangin ay humahampas pa rin sa salamin at wala silang makita. Ngunit sa huling sandali, umandar ang reserbang makina. Dahan-dahang nag-stabilize ang eroplano. Naiiwasan ni G. Cruz ang pader ng buhawi ng bahagya. Ang mga kemikal na inihasik sa huling pagkakataon ay lumutang pababa sa nagkakawatak-watak na mga ulap. Emergency landing ang eroplano sa gitna ng kadiliman. Hindi pa tuluyang humihinto ang buhawi. Tumakbo ang mga taga-nayon sa gitna ng hangin upang tumulong na hilahin ang pangkat ng Pilipino palabas ng eroplano. Humihiyaw na bumaba si G. Cruz, puno ng buhangin ang kanyang katawan. Nagtagumpay ang paghahasik, ngunit nagkawatak-watak na ang mga ulap, mahina niyang sabi. Natahimik ang mga taga-nayon. Tumakbo si Abdul at niyakap ang kanyang binti. Kuya, darating po ba ang ulan? Nang gabing iyon, biglang huminto ang buhawi. Ang kalangitan ay muling naging malinaw, walang kahit isang ulap. Ang vetiver grass, na bagong usbong pa lang, ay natabunan at nabali. Halos lahat nito ay nasira. Umupo ang mga taga-nayon sa paligid ng isang maliit na apoy na kanilang sinindihan. Lahat ay tahimik, umaagos ang luha nang hindi nagsasalita. Niyakap ng ina ni Abdul ang kanyang anak at humikbi. Naging hangal tayo sa pag-asa, nanalo na naman ang disyerto. Yumuko ang matandang pinuno ng nayon at hinawakan ang kanyang mukha. 70 taon. Buong buhay na tayong naghintay at wala pa ring ulan. Ang mga bata ay umiiyak ng malakas at ang mga lalaki na tahimik sa buong panahon ay napaluhod at humikbi. Halos mamatay ang pangkat ng Pilipino dahil sa atin, ngunit sa huli wala pa rin. Umupo si G. Cruz, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod sa tabi ng apoy. Umiyak siya sa unang pagkakataon. Patawad po, ginawa namin ang aming makakaya, ngunit masyadong malakas ang disyerto. Nagyakapan at umiyak ang mga taga-nayon. Ang tunog ng mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na disyerto. Ngayong gabi, namatay ang pag-asa. Ang vetiver grass ay patay, ang eroplano ay sira, at ang gasolina ay ubos na. Tapos na ang lahat. Nakahiga si Abdul. Yakap-yakap ang kanyang ina, nakatingin sa madilim na kalangitan. Gusto kong makita ang ulan, kahit isang beses lang. Bumulong siya bago makatulog na may luha sa kanyang mga mata. Umupo ng tahimik ang pangkat ng Pilipino. Walang nagsalita tungkol sa pag-uwi. Itinaas ni G. Cruz ang kanyang mga kamay sa langit. Kanyang kamahalan, King Bumibol, naway tulungan kami ng iyong biyaya, ngunit ang kalangitan ay nanatiling tahimik. Bigla, sa kadiliman, may narinig na tunog na tik sa bubong ng bahay na gawa sa putik. Lumingon si G. Cruz. Ano iyon? Dahan-dahang huminto sa pag-iyak ang mga taga-nayon at nagkatinginan. Isang malamig na patak ng tubig ang nahulog sa mukha ng natutulog na si Abdul. Nagising ang bata. Inay, basa. Lumingon ang lahat sa langit. Isa pang patak at isa pa. Ang dahan-dahang nahulog. Ito ba talaga ang unang patak ng ulan o isang ilusyon lamang mula sa mga luha ng lahat? Isa pang malamig na patak ng tubig ang nahulog sa mukha ng batang si Abdul at pagkatapos ay isa pa. Nahulog ito sa bubong ng bahay na gawa sa putik, natuyo at bitak-bitak. Nahulog ito sa buhangin na mainit sa loob ng 70 taon.
Ang mga taga-nayon ng Anhason na nakaupo at umiiyak sa paligid ng apoy ay dahan-dahang lumingon na may namumulang mga mata mula sa pag-iyak. Ano iyon? Itinaas ng ina ni Abdul ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mukha, basa, malamig. Si G. Cruz na nakaupo at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod ay biglang tumayo at lumingon sa madilim na kalangitan, mga patak ng tubig. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang patak ang nahulog sa kanyang palad. Malamig ito at amoy basang lupa, isang amoy na hindi pa naaamoy ng sinuman sa nayon. Nagsimulang tumayo ang mga taga-nayon, isa-isa, na nakataas ang kanilang mga mukha at mga kamay upang salubungin ang mga patak ng tubig na dahan-dahang nahuhulog, ngunit dumarami. Ulan! Ito ba talaga ang ulan? Sabi ng matandang pinuno ng nayon sa nanginginig na boses. Nanginginig ang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod o baka pagod na tayo at namamalikmata lang. Ang ilan ay kinusot ng malakas ang kanilang mga mata. Isang ilusyon, tiyak na isang ilusyon ito. Niloloko tayo ng disyerto. Isang matandang babae ang napaluhod at umiyak. Huwag mo akong lokohin. Masyado na akong matagal na naghintay. Tumayo si Abdul sa gitna ng buhanginan, nakadipa ang mga braso. Ang mga patak ng tubig ay nahulog sa kanyang kulot na buhok at umagos sa kanyang mga pisngi, humahalo sa kanyang mga luha. Kuya Cruz, basa po talaga. Hindi ito panaginip. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit si G. Cruz. Umiyak si G. Cruz at niyakap ang bata. Totoo ito anak. Ito ang unang patak ng ulan. Ang Royal Rainmaking. Nagtagumpay ito. Mabilis na dumami ang mga patak ng tubig. Mula sa maliliit na patak, naging mga butil ng ulan na dahan-dahang bumabagsak. Ang tuyo at bitak-bitak na buhangin ay nagsimulang sumipsip ng tubig. Ang amoy ng basang lupa ay kumalat. Nagsimulang tumawa at umiyak ang ilang taga-nayon na nakataas ang kanilang mga kamay upang salubungin ang ulan. Ang ilan ay lumuhod at nagpatira pa sa lupa. Diyos ko, binigyan mo kami ng ulan. Ang vetiver grass na natabunan na ay nagsimulang sumibol mula sa buhangin. Ang mga batang dahon nito ay nanginginig sa pagtanggap ng tubig. Itinaas ni G. Cruz ang kanyang mga kamay sa langit. Kanyang kamahalan King bumibol, nakikita mo kami. Lumingon ang mga taga-nayon at yumukod sa bandila ng Pilipinas. Nabasa na sa ulan. Salamat Pilipinas, salamat pangkat ng Pilipinas. Ngunit bigla, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Kumidlat at isang malakas na hangin ang umihip. Ang makapal na mga ulap ay tinakpan ang buong kalangitan. Ang ulan na dahan-dahang bumabagsak ay nagsimulang lumakas. Totoo ba talagang bubuhos ang ulan o lalamunin na naman ito ng disyerto? Isang malaking kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Umalingaw-ngaw ang isang kulog na parang nabibiyak ang mundo. Ang makapal, kulay abo na mga ulap na tumatakip sa buong disyerto ay sumabog sa isang malakas na buhos ng ulan. Bigla, bumuhos ang ulan na parang isang talon mula sa langit. Malalaking patak ng ulan ang humampas sa buhangin. Natuyo sa loob ng 70 taon. Ang lupa na dating bitak-bitak ay sabik na sinipsip ang tubig. Ang amoy ng basang lupa ay kumalat, matamis at napaiyak ang lahat. Ang mga taga-nayon ng Anhason na nakatayong nanginginig sa kawalan ng paniniwala ay nagsimulang sumigaw sa tuwa. Ulan! Umuulan na! Totoong umuulan na! Si Abdul ang unang tumakbo palabas ng bahay, nakadipa ang mga braso sa gitna ng buhanginan. Bumuhos ang ulan sa kanyang payat na katawan basang-basa. Inay, malamig! Basa! Ito ang ulan! Tumawa siya at umiyak ng sabay. Tumakbo ang kanyang ina at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ulan! Umaagos ito sa iyong mukha, anak ko. Nakikita ko na. Nakikita ko na ang ulan. Lahat ng mga taga-nayon ay tumakbo palabas ng kanilang mga bahay. Walang pakialam kung gaano kalakas ang ulan. Ang mga babae ay nagtaas ng kanilang mga kamay upang salubungin ang ulan. Ang mga bata ay naglundagan sa tuwa at ang mga lalaki ay nagyakapan at umiyak. Ang matandang pinuno ng nayon ay lumuhod sa gitna ng ulan. Itinaas ang kanyang mga kamay at nagpasalamat sa langit. Diyos ko, binigyan mo kami ng isang himala. Nagsimulang sumayaw ang lahat, umaawit ng mga lumang katutubong awit na nagsasabing isang araw ay darating ang ulan. Naghawak kamay sila sa isang malaking bilog sa gitna ng disyerto na nagiging putik na. Ang mga bata ay tumakbo at naligo sa ulan, gumulong sa lupa at tumawa ng malakas.
Si G. Cruz at ang pangkat ng Pilipino ay nakatayo at nanonood na may luha sa kanilang mga mata. Tagumpay. Nagtagumpay ang Royal Rainmaking. Itinaas ni G. Cruz ang kanyang mga kamay sa langit. Tumakbo ang mga taga-Nayon at niyakap ng mahigpit ang pangkat ng Pilipino. Salamat, salamat Pilipinas. Salamat, kanyang kamahalan King Bumibol. Tumakbo si Abdul at niyakap si G. Cruz. Kuya, mahal kita. Dumating ang ulan dahil sa iyo. Bumuhos ang ulan ng walang tigil sa loob ng maraming oras. Ang vetiver grass na dati nang natabunan ay nagsimulang sumibol mula sa tubig. Ang mga berdeng dahon nito ay nakatayo upang salubungin ang ulan. Ang tuyong balon ay nagsimulang mapuno ng tubig. Ang disyerto na dating patay ay muling nabubuhay. Ngunit nang magsimulang humina ang ulan, tumingin si G. Cruz sa abot tanaw at nakita ang sikat ng araw na sumisilip sa mga ulap. Nagsimulang luminaw ang kalangitan. Nagsimulang sumibol ang mga berdeng usbong mula sa buhangin. Simula pa lang ito. Sa loob ng ilang buwan, ito ay magiging isang tunay na oasis. Magkakaroon ng bagong buhay ang mga taga-Nayon. Paano? At babaguhin ba ng himala mula sa mga ideya ng hari ng Pilipinas ang disyertong ito magpakailanman? Lumipas ang 120 araw mula ng unang bumuhos ang ulan. Ang disyerto ng Sahara, na dating nakakapasong at walang buhay, ay naging isang tanawin na hindi kailanman pinangarap ng sinuman sa nayon ng Anhason. Ang buhangin na dating tuyo at bitak-bitak ay luntian na ngayon dahil sa mga bukirin ng vetiver grass na mahigpit na nakakapit sa lupa. Ang mga mahahabang ugat nito ay nag-iimbak ng tubig sa ilalim ng lupa. Ang damo ay tumaas, mas mataas pa sa ulo ng mga bata. Ang mga usbong ng mga gulay at mga butil na itinuro ng pangkat ng Pilipino na itanim ay lumago at naging luntian. Isang maliit na palayan sa tabi ng isang lawa na nabuo mula sa isang likas na catch basin ay puno ng malinaw na tubig. Ang mga isda ay lumalangoy at ang mga bata ay naglundagan at naglalaro sa tubig. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw. Si Abdul, na dati payat at hindi pa nakakita ng ulan, ay tumaba na ngayon at naglalaro sa mga bukirin. Niyakap niya si G. Cruz na nanatili upang tumulong sa pag-unlad ng Nayon. Kuya, naging paraiso na ito. Ang mga taga-Nayon ay umani ng mga gulay at prutas at ang buong Nayon ay may sapat na makakain. Ngumiti ang ina ni Abdul na may luha sa kanyang mga mata habang karga-karga ang kanyang sanggol na ipinanganak pagkatapos ng ulan. Anak ko, ipinanganak ka sa isang oasis. Hindi mo na mararanasan ang tagtuyot. Tumingin ang matandang pinuno ng Nayon sa mga luntiang bukirin, yumuko at hinawakan ang mayabong na lupa. 70 taon ng kamatayan. Ginamit lamang ng pangkat ng Pilipino ang 120 araw upang baguhin ang lahat gamit ang mga ideya ng vetiver grass at rainmaking. Ito ay isang himala mula sa Pilipinas, mula kay kanyang kamahalan King Bumibol Adulyadej. Nagtipon ang buong Nayon at nagtayo ng isang maliit na monumento na naglagay ng bandila ng Pilipinas sa tabi ng bandila ng Niger. Yumukod sila at nagpasalamat araw-araw. Pilipinas, aming tunay na kaibigan. Tiningnan ni G. Cruz ang mga batang naglalaro sa lawa na dati isang tuyong balon. Ngumiti siya na may luha sa kanyang mga mata. Nagtagumpay kami. Ang mga ideya ni King Bumibol ay hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi para sa buong sangkatauhan. Naghahanda ng umuwi ang pangkat ng Pilipino, ngunit niyakap sila ng mga taga-Nayon at umiyak, ayaw silang paalisin. Pamilya na namin kayo. Inabot ni Abdul ang isang bulaklak na unang namukadkad. Babalik ka po ulit kuya ha? Umalis ang eroplano ng rainmaking. Iniwan ang Nayon na naging isang luntiang oasis. Ang disyerto ng Sahara, na dating lumalamon sa lahat ng pag-asa, ay mayroon na ngayong isang luntiang tuldok na lumalaki. Isang himala mula sa mga ideya ng hari ng Pilipinas na bumuhay sa patay na lupa at ginawang mga luha ng kaligayahan ang mga luha ng kawalan ng pag-asa magpakailanman. Nagtatapos ang kuwentong ito na may pag-asa na hindi kailanman mamamatay dahil ang mga buto ng mga ideya ng hari ay naihasik na sa buong mundo.